Chapter 14. Nang makarating kami sa station sa ibaba ng bundok ay may mga tao doon na nag-e-assist sa mga mountaineer. Mga nakatira siguro sa kalapit na lugar na ginawang hanap buhay ang mga nagpupunta doon sa lugar. Nakita ko ang isang malaking canopy tent sa isang banda. May tarpaulin ng kumpanya namin at may mga kumpulang ng tao na naroon. Mga drivers na nagdala sa amin dito. Ang iba ay alam kong mga staff na kinuha para mag-assist sa aming mga empleyado sa lahat ng personal namin na kailangan hanggang sa makababa ang lahat ng safe. May medics pa na naroon pero nalaglag ang balikat ko nang wala man lang akong natano na isa man sa office mate ko. Iniwan na talaga kami ni Ace para sumunod na lang sa kanila. Baka ang layo na nila dahil halos kulang isang oras ang nakalipas mula nang maayos ang sasakyan ni Ace at ngayon lang kami nakarating. Si Ace naman kasi, matapos maayos ang sasakyan ay nilabas pa nito ang mga take-out namin na pagkain at kumain kami sa loob ng kotse. Chill lang ito at parang walang pakialam na maiwan kami. Ano namang klaseng team building ito na iniwan ang mismong CEO? Pero sa bagay ay utos ni Ace, ayaw daw makaistorbo sa oras ng ibang empleyado. Baka pagdating sa welfare ng mga empleyado ay mabait talaga si Ace, except sa akin na lagi nitong pinag-overtime at walang paki sa oras ko. Palibhasa ay hindi nito alam na may anak na naghihintay sa akin. Hindi pa man kami nakakalapit ni Ace ay napansin ko na ang malalagkit na tingin ng mga lalaking naroon sa may canopy tent. Parang hinuhubaran na ako sa paningin nila kahit balot ang katawan ko. Just wait for me here. Bigla ay huminto ako dahil bigla akong nilingan ni Ace ilang hakbang bago makarating doon sa kalalakihan. Sumunod naman ako kay Ace dahil ayokong mabastos ng mga lalaking naroon. Umupo na lang ako sa isang wooden bench na nakita ko. Medyo tirek ang araw sa kinauupuan ko. Ilang sandali ay tinatanaw ko si Ace at nakita kong kinausap niya ang ilang lalaki na naroon. Kunot ang noo nito. Patuloy ang pagtitig ko kay Ace. Parang may instructions siya sa mga taong naroon. Nakikita ko pa ang kumpas ng mga kamay nito habang tila may ini-explain. Ang mga naroon naman ay seryosong nakikinig kay Ace. Bigla ay binaling ni Ace ang tingin sa akin. Agad akong nag-iwas ng tingin habang naramdaman ko ang pamumulan ng pisngi. Nahuli na naman ako nito na tinatitigan siya. Kanina sa sasakyan na naghubad ito ng shirt ay ganun din, huli akong nakatingin sa biceps niya. Sino ba naman ang hindi mapapatingin sa maskulado nitong katawan? Aminado naman ako na nag-iinit ang katawan ko sa simpleng pagtingin ko sa katawan niya. Ilang taon ba naman ako hindi nakaranas ng siping inaamin ko naman na minsan ay nakakaramdam ako ng pagiging horny. Dinadaan ko na lang sa pagligo kapag nararamdaman yun. Mabuti na lang at malayo ang distansya namin ni Ace at hindi nito makikita ang pamumula ko. Lumingon na lang ako doon sa bundok na aakyatin namin. Hindi ko alam kung gaano liyon katarik. Pero sa itsura pa lang no ay mapuno na. Pero may parte naman daw ang bundok na, yun na mabato. Tinitingnan ko pa lang ay parang pagod na agad ako lalo na at first time kong gagawin ito. Mas maigi pa talaga na nasa apartment na lang ako at nakikipaglaro sa mga bata. Kinuha ko ang cellphone ko. Ang hina ng signal. Baka kapag nasa taas na kami ay mawala na iyon. Nagpasya ako na tumawag muna kay Ate Amor. Sumagot naman agad ang babae at nag-usap kami tungkol sa kambal. Alam ko naman na maalaga si Ate Amor sa mga anak ko pero nag-aalala pa rin ako dahil ilang araw akong mawawala. Pwede ko ba silang kausapin, Ate Amor? Pakiusap ko. Oo ba, sandali, Ma'am Venus. Panipi. Mama, nasaan ka po? Bigla ay napangiti ako sa sweet at batang tinig ni Georgia. Nasa work lang si Mama. Don't worry, baby, pagbalik ni Mama. Mag-uwi ako ng toys. Yehey! Parang nakikita ko si Georgia habang napapatalon sa tuwa. Toys lang din ang kaligayahan ng kambal. Kahit ang dami ng toys na regalo sa kanila ng ninong Gino nila ay hindi sila nagsasawa. Napansin ko ang balto ni Ace na papalapit sa kinauupuan ko. Georgia, kailangan ko ng ibabaha. I love you. Tell Gavin that I love him. Yes, Mama, I love you. Napilitan akong ibaba ang phone at sakto na nakalapit na si Ace sa akin. Sure naman akong hindi nito narinig ang pangalan ng kausap ko. Sinong kausap mo? Lalaki ba? Bungad agad sa akin old Ace na seryoso ang mukha.
Bigla ay naningkit ang mata ko sa tanong nito. Kung nakatayo lang ako ay pinimiwanggan ko na ito ng kamay. Lalaki, babae, bakla o tomboy man ang kausap ko. It's none of your business, sir. Pwede ba? Don't act like a jealous husband. Pagkasabi ko ay tumayo ako at tumalikod na lang sa lalaki. Bahala kang magmukhang tanga. Wala kang kamalay-malay na anak natin ang kausap ko. Kainis kasi, lalaki agad. Pahiwatig pa na nakikipaglandian ako. Siguro dahil nakikita akong napapasmile. Kung lalaki man ang kausap ko ay may karapatan naman na ako dahil single ako. Pwede akong magpaligaw kahit kanino ko gusto. Akala siguro nito ay bumabait na ako sa kanya dahil pumayag akong kainin ang take-out niyang pagkain kanina sa sasakyan. Narinig ko ang malalim na pagpapakawalan o ace ng hininga habang nakatalikod ako dito. Lihim akong natuwa na naiinis ito sa akin. Gusto kong mabad trip ito habang nagha-hiking kami. Since wala naman akong magagawa dahil siya lang ang taong makakasama ko ay ipaparamdam ko na lang dito na parang wala siyang kasama para hindi siya mag-enjoy ng husto. Ilang sandal ay nagsimula na kaming maglakad. May kinuha lang si Ace na bag mula doon sa station. Mga kampong must-haves. Nauuna si Ace na maglakad at nakasunod lang ako. Habang tinitingnan ko si Ace mula sa likod nito ay hindi ko naman kung maawa ako. Ang dami nitong dala. Bukod sa dala nitong hiking backpack ay may bitbit pa itong sports bag sa kamay. Doon daw nakalagay ang tent naming dalawa at ibang gamit. Ako naman ay nabibigatan na rin sa dala ko dahil may bitbit pa akong shoulder bag. Kanina ay pilit na kinukuha sa akin ni Ace Leon pero hindi naman ako pumayag at sinabi na okay lang ako. Halos wala kaming kibuan ni Ace habang naglalakad. Tanging kaluskos lang ng lakad namin, mga huni ng ibon, tunog ng mga insekto sa paligid ang naririnig ko. Masukal ang parte na tinatahak namin. Natatakot pa ako sa nilalakaran namin dahil baka may ahas na biglang tumuklo sa akin. Panakanak ang humihinto si Ace para tumingin sa mapa na dala o uminom ng tubig. Pero madalas din ang paglingon nito sa akin para i-check ako. Isang oras na yata kaming naglalakad at nararamdaman ko na ang pananakit ng binti ko. Pero si Ace, ang lakas ng stamina at parang hindi napapagod. Ibang klase din ang tuhod niya. Ang lakas pa rin kahit may edad na. Nang nasa mabatong part kami ng bundok kaya mas nagiging mabagal ako dahil sa pagod. Ayokong kausapin si Ace at sabihin na magpahinga muna kami kahit pagod na ako. Tagaktak na ang pawis ko. Naubos na ang energy ko at parang gusto kong magmeryenda muna. May malaking tipak ng bato na kailangan na akyatin at nakita ko si Ace na naakyat iyon nang hindi nahirapan. Bigla ay hinarap ako ni Ace. Nahuli pa ako nitong nakahinto at hinihingal. Binaba ni Ace ang hawak na sports bag at bahagyang yumukod para iabot ang kamay nito sa akin. Hold my hand, utos nito. Natigilan ako na napatingin sa mata ni Ace at matapos ay nilaipat ang tingin sa kamay nitong nakalahad. Nang muli kong binaling ang tingin kay Ace ay nililibot na nito ng tingin ang mukha ko. Mabuti na lang at maaraw kaya hindi mahahalata ni Ace na namumula ang mukha ko. Bigla ay na-conscious ako dahil pawisan na ako. Baka haggard na ako. Hindi na. Kaya kung humakbang, baka bitawan mo pa ako. Tanggi ko at sinadyang haluan ng pagtataray ang boses. Bahala siya at harapin niya ang inis ko dahil sa pagod. Bakit naman kita bibitawan? Come on, hold my hand. Muling sabi ni Ace na ayaw tanggalin ang pagkakalahad ng kamay. Hindi ba nagawa mo na akong bitawan dati? Sambit ko. Bakit ko ba nasabi yun? Sambit ko sa isip. Nagmukha tuloy akong bitter sa sinabi ko. Baka isipin ni Ace na hindi pa ako nakaka-move on hanggang ngayon. Hindi ba ikaw ang gumawa ng dahilan para bitawan kita? Panipi. Mas natigilan ako sa sagot ni Ace. Mukhang mas bitter ito sa akin dahil nag-iba din ang timpla ng mukha nito. Tumabi ka dyan at hahakbang ako, sir. Inalis ko ang eye contact sa kanya. Ito ang ayokong mangyari na maungkat ang nakaraan. Kabuisit na hanggang ngayon ay hindi na naal sa isip nito na niloko ko siya. Masyadong close-minded at ayaw makinig sa paliwanag. Well, wala na akong balak ipaliwanag ang sarili ko. Hayaan ko siyang maging tanga. Venus, mahihirapan ka. Kumapit ka sa akin. Matigas na sabi ni Ace. Kahit hirap dahil sa bitbit ko ay humawak ako sa bato na malapit sa tinatapakan ni Ace.
Pero pagkahawak ko doon ay nagulat na lang ako nang hinawakan ni Ace ang magkabila kong kamay at hinayla ako. Wala akong nagawa kung hindi ang humakbang paakyat dahil ayaw na nitong bitawan ang kamay ko. Saktong nakaakyat na ako nang halos mawalan ako ng balanse dahil sa bigat ng dala ko. Pero agad akong nahawakan ni Ace sa bewang at hinapit iyon. Bigla ay natigilan ako dahil sa pagdidikit ng mga pawisan naming katawan. Pero agad ko naman na naayos ang sarili ko na nakalayo sa katawan ni Ace matapos kong hawakan ang dibdib nito at bahagyang itulak. Naramdaman ko tuloy ang tigas ng dibdib ni Ace. Tinalikuran ko si Ace at nauna na akong maglakad. Venus, baka maligaw ka. Hindi dyan ang daan. Nagulat ako nang bigla ay hinawakan ako ni Ace sa braso. Napahawak ako doon sa kamay niya. Binitawan din naman ni Ace ang braso ko nang maramdaman siguro nito na hindi ko gustong nagkakadikit kami. We'll just take a rest here. You look tired. Kumain muna tayo. Napalunok ako dahil malapit lang ang pagitan namin. Amoy ko ang bango ng pawis nito. Napaiwas na lang ako ng tingin at binaling sa paligid. Clear naman ang area. Maangin. Sakto rin na natatakpan na ng ulap ang araw kaya hindi masakit sa balat ang init. Pwedeng maglatag ng sapin dahil medyo patag ang area sa di kalayuan. Tuldok. Naunang maglakad si Ace at mukhang pupunta doon sa mapatag na area. Nanatili lang muna akong nakatayo hanggang sa malayo na ang distansya namin. Akmang susundan ko na siya pero may bato akong natapakan at natapilok ako. Napahiho ako sa sakit ng natamba ako sa batuhan. Ang sakit ng pagkakabagsak ko. Tumama pa ang puwet ko sa matigas na bato. Napatingin ako kay Ace na agad akong nilingan nang marinig ang sigaw ko. What happened? Nakita ko ang pag-aalala ni Ace. Agad tinanggal ni Ace ang backpack nito at hinagis na lang kung saan. Pati ang hawak nitong sports bag na binalibag sa lupa at nagtatakbo papunta sa akin. Ako naman ay sobrang nasasaktan dahil bukod sa hindi maganda ang pagkakabagsak ko sa lapag. Pati ang paa ko ay hindi maganda ang pagkakatapilok, parang naipaitan ng ugat. Napapaungol ako sa sakit na napahawak sa paa ko. Venus ko, saan ang masakit? Panipik. Venus ko, bigla ay napatingin ako kay Ace dahil nabingi yata ako at namol ng dinig. Pero ang mukha ni Ace ay wala sa mukha ko. Nandun sa paa kong masakit. Hindi ko moari ang mukha niya. Talagang nag-aalala siya sa akin. Muling sambit ko nang hinawakan ni Ace ang bandang ankle ko. Ace, masakit. Inabot ko tuloy ang kamay ni Ace at tinatanggal ang kamay niya doon. I'll carry you. Bigla ay tinanggal ni Ace ang backpack ko pati ang shoulder bag sa katawan ko. Nagpatianod ako dahil mas iniintindi ko ang sakit ng paa ko. Bigla ay binuhat ako ni Ace na parang bagong kasal. Agad kong inangkla ang mga braso ko at pinulupot sa leeg ni Ace. Akala ko ay pupunta si Ace doon sa area na medyo patag pero nag-iba ito ng daan. Kumunat ang noo ko kahit iniinda ko pa ang sakit ng katawan ko. Ace, saan tayo pupunta? Tanong ko at doon napatingin sa nagkalat namin na mga gamit sa batuhan. I know a place here kung saan ka makakapagpahinga. Sambit ni Ace na tiningnan ako sa mata. Napasinghap ako dahil parang nga kami ngayong bagong kasal. No, ibaba mo doon. Sambit ko na iniwas ang tingin sa lalaki at ininguso ang lugar kung saan pwedeng maglatag at magpahinga. No, kailangan na magamot ang sprain mo. Pagagalingan muna kita doon sa kubo. Kubo, panipik. Teka, paanong magkakaroon dito ng kubo? Pidgel ko pa kay Ace habang buhat ako pero hindi man lang ako nito pinansin. Nakikita ko ang focus ni Ace sa nilalakaran niya. Tapos puno pa rin ng pag-aalala ang mukha nito. Nangyari naman na sa akin ang ganitong tapilok sa paa at sigurado naman akong hindi ito malala, baka mamaya nga ay okay na ako. Masama lang din talaga pati ang pagkakabagsak ko dahil sa dami ng dala ko kanina. Acel ang mga gamit ko. Yung mga gamit natin. Baka mavalal, muling tawag ko. Sandaling huminto si Ace para tingnan ako. Parang nabigla naman ako sa ginawa nito. Sa itsura namin ngayon at magkalapit ang mga mukha namin ay nakaka-conscious man ay nilabanan ko ang tingin ni Ace. Don't worry, babalikan ko. Yun. Mas importante Cal, I'll bring you to a safe and more comfortable place. Pagkasabi ni Ace noon ay muli itong naglakad. Pero hindi ako nakamove on pa sa sinabi nito na mas importante ako.
Napatitig tuloy ako sa mukha ni Ace na seryoso nang naglalakad muli. Bigla ay lumakas ang kabog ng dibdib ko. My gosh, Venus. Huwag kang magpa-apekto sa mga salita ni Ace. Saway ko sa sarili dahil tinamaan ako sa salita ng lalaki. Dapat lagi kong itanim sa utak ko ang nangyari kay Lola Lisa. Pero bakit ganito ang reaksyon ng katawan ko na buhat ako ni Ace? Nanlalambot ako na hindi ko maintindihan. Dala na rin siguro ng pagod ko. Mukhang wala na rin naman ako magagawa dahil ayaw ako nitong ibaba. Napilitan na lang akong higpitan ang kapit sa leeg ni Ace para hindi ako mahulog. Ilang minuto kaming naglalakad. Kahit ayokong maramdaman ng awa kay Ace ay hindi ko maiwasan na mag-alala na baka nahihirapan na ito. Wait, Venus. I'll just check the map if we're on the right track. Sambit ni Ace na ibinaba ako sa malaking tipak na bato na nadaanan namin. Pagkababa sa akin ni Ace ay sumubok akong tumayo at sa tingin ko naman ay okay na ang paa ko. I'm okay, sir, sa tingin ko ay makakalakad na ako. Bumalik na tayo sa mga gamit natin. Nakukuha ni Ace ang nakasukbit sa kanya na map carrying case ay napadako na ang tingin niya sa akin. No, mas makakapagpahinga ka sa pagdadalhan ko sa'yo. I wanna rest too. Bukas na tayo susunod sa ibang empleyado. Kumunat na lang ang noo ko nang binaling na ni Ace ang tingin doon sa mapa na kinuha niya sa casing. Kita ko sa mukha niya ang tuwa habang tinitingnan yun. Something's fishy sa mga kinikilos ni Ace. Parang kabisado niya ang lugar na ito. Napatingin ako sa paligid. Nasa mapuno na hindi pa parte kami. Bigla ay napansin ko ang mga kakaibang marka sa ilang puno. Nang tumingin ako kay Ace ay muli na nitong binabalik ang mapa sa casing. Tumingin ito sa akin saglit. I'll carry you again. Akmang babuhitan ako nito nang tumanggi ako. Kaya ko na. Maglalakad na lang ako. Napahawak tuloy ako sa matigas na dibdib ni Ace para pigilan ito sa akmang pagbuhat sa akin. Sobrang lapit ng distansya namin muli. Are you sure? Hinahagod ni Ace ng tingin ang mukha ko, baka pagod ka na. Bigla akong na-tense na naman. I'm not. Kayang-kaya kitang buhatin. Malakas pa ang tuhod ko at hindi lang buhatin ka ang kaya kong gawin. Natigilan ako. Green-minded na ba ako o sadyang double meaning ang sinabi ni Ace? Napansin ko ang pagbilang ng tingin ni Ace sa labi ko at tapos ay nakita ko pang binasa ni Ace ang labi niya. Doon nagrigada ng puso ko at tuluyan na tinulak si Ace habang ako ay tumayo na mula sa tipak ng bato at lumayo sa lalaki. Nagmatigas ako at pumayag na naman si Ace na maglakad na lang ako. Sa ngayon ay magpapatangay muna ako sa gustong mangyari ni Ace na dalhin ako kung saan kahit parang may binabalak ito sa akin. Siguro naman ako na hindi ako sasaktan ni Ace ng pisikal kapag nagkataon. Kilala ko naman ang lalaki, kahit noong galit na galit siya sa akin ay never niya akong pinagbuhatan ng kamay. Imposible rin na rape-in niya ako. Hindi niya ako dadaanin sa dahas. Ang importante ay makapahinga ako. Nagsimulang humakbang si Ace. Baka 10-minute walk na ang abutin natin. Kapag pagod ka na, babuhitan kita. Just tell me. Ramdam ko ang kaunting kirot na lang nang naglakad ako pero hindi ko pinahalata kay Ace na nauna nang humakbang. Sumunod na lang ako at naging tahimik. Pero mas naramdaman ko ang sakit. Mukhang kailangan kong ipahinga talaga ang paa ko. Hanggang sa nilingan ako ni Ace at mukhang nahalata na may kirot pa rin sa paa ko. Venus, I'll carry you. Baka hindi pa gumaling ang paa mo. Ride on my back. Hindi ko rin yata kakayanin kay napilitan akong sumakay sa likod ni Ace at banuhat ako ni Ace ng pa-piggyback style. My gosh! Sa posisyon namin ay labis ang pamumula ko. Para kaming magjowa. Mahigpit ang yakap ko sa may leeg ni Ace at hawak ni Ace ang magkabilang hita ko na nakapulupot sa legs niya. Naiipit ang dibdib ko sa likod niya. Hindi ko alam kung nararamdaman ni Ace iyon. Ang sinabi ni Ace na 10-minute walk ay inabot ng 15 minutes dahil sa ingat ni Ace sa pagbubuhat sa akin. Wala itong angal. Kahit ako ay walang tanong-tanong kahit ang dami ko ng duda sa pinaggagawa ni Ace. Ang gusto ko lang ay makapagpahinga sa sinasabing kubo ni Ace. Tsaka ko niya siya tanenjin tungkol sa kubo na yun at ang tunay niyang pakay sa akin. We're here. Tila excited ang tono ni Ace. Habang buhat ako ni Ace ay napatungangan na lang ako sa kubo na sinasabi nito. Meron nga,
Parang kagagawa lang ng kubo sa itsura noon. Ang linas pa ng mga materyales na ginamit. Are you sure na okay ka na? Tanong pa ni Ace bago ako binaba. Yes, nawala na ang sakit. Tumango si Ace sa akin at naglakad papasok ng kubo. Nagtataka man ay sumunod ako kay Ace nang ibinaba niya ako at inalalayan na pumasok sa loob. Halos wala na talaga akong maramdaman na kirot sa natipalok kong paa. Tanging pagod na lang ng muscles. Bumungad sa akin ang loob ng kubo. Halos doble ang laki ng loob sa kwarto ko doon dati sa mansion ni Ace nang kasambahay pa lang nila ako. Ang linas ng sahig. May nakita rin ako na folding foam na pwedeng ilatag kapag matutulog na. Nilingan ko si Ace. Anong ibig sabihin nito, Ace? Sambit ko na tinawag siya sa pangalan. What do you mean? Patay mali siya nito. Paano nagkaroon ng kubo dito? Hindi ba restricted area, te? Sinadya mo ba, te? Anong plano mo sa akin? Mahinahon ang boses na sunod-sunod kong tanong. Gusto ko na talagang magpahinga pero kailangan ko ng sagot dahil kanina pa ako nag-overthink ng malala habang buhat niya ako. You rest first, Venus. Sambit ni Ace na walang paki sa tanong ko. Lumakad pa si Ace patungo doon sa folding bed foam at inilatag sa sahig at matapos ay tumingin sa akin. Wait for me here. Kailangan kong makabalik sa mga gamit natin para dalhin dito. Magmamadali ako. Just lock the door. Mabilis ang kilos ni Ace na hindi na ako hinayaan na magtanong pa. Lumabas na ito nang wala mamlang nalingon sa akin. Nang nakalabas na si Ace ay doon na ako napahiga sa kama. Sobrang sarap sa pakiramdam ng pagsalampak ko sa higaan. Minasahe ko ang mga binti na namamanhid na sa kalalakad. Napatingin ako sa wristwatch pagkatapos. Kung ako ay pagod na ay mas lalo siguro si Ace na walang pahinga. Sa tingin ko naman ay wala pang isang oras na makakabalik si Ace dito sa kubo. Kaso ang dami nitong dadalhin. Pero sana na mga importante lang ang dalhin nito. Matapos ng ilang minuto ay tumayo ako. Wala naman na akong nararamdaman na sakit ng paa ko. Nilibot ko ang loob ng kubo. May palikuran pa, yun. Wala nga lang na bowl. Pwede akong umihi doon pero hindi ko na alam kung saan ako dudumi if ever. Ihi at ligo lang ang pwedeng gawin doon. May nakita akong mga gasera na magsisilbing liwanag mamayang gabi. Wala man na electric fan ay sa tingin ko naman na malamig dito lalo na sa gabi. Puno pa rin ako ng pagtataka sa hiwaga nitong kubo. Isa pa sa gumugulo sa isip ko ay ang tulugan namin ni Ace. Hindi naman ako papayag na magtabi kami, pero isa lang ang kama. Ang problema ay ang tubig. Nanlalagkit pa naman ako at gusto ko ng maligo. Lumabas ako ng kubo. Sa may likod ay may nakita akong isang drum na puno ng tubig. Thank you, Lord. Bigla ay natuwa ako dahil makakaligo na rin ako sa wakas. Kailangan ko lang nahintayin si Ace dahil naroon ang mga gamit kong pamalit. Gustuhin ko man na maligo dahil sobrang nanglalagkit ako. Tiningnan ko ang paligid, napapaligiran ng puno itong kubo. Sa tingin ko ay safe nga dito. Muli akong pumasok sa loob ng kubo. Nagpalipas ako ng sandali. Nakakaramdam na rin ako ng gutom. Napapatingin ako sa orasan ko at lumalakas ang kaba ko habang hindi pa dumadating si Ace. Pero laking tuwa ko nang sa tamang tansya ko ng oras ay dumating si Ace. Humahanggos ito sa tindi ng pagod. Bigla tuloy akong naawa ng husto. Dala nito ang backpack niya pati ang akin. Hawak nito sa kamay bag shoulder bag ko. Mukhang ang iniwan nito ay ang dala nitong sports bag kung nasaan ang tent at iba pang hiking must-have. Agad nilapag ni Ace ang mga dala nito. Gusto ko man na kumprontahin na ang lalaki ay hindi ko ginawa dahil ayoko nang dagdagan pa ang pagod nito. Sumalampak si Ace sa sahig at sumandal sa dingding. Nanatili akong nakatayo at pinagmasdan ang lalaki. Nahagod ko na lang siya ng tingin at napahinto doon sa pawisan niyang shirt. Bumabakat ang kisig ng dibdib niya. Bigla ay napaiwas ako ng tingin dahil binaling na ni Ace ang tingin sa mukha ko. Ilang sandali ay kinuha ko sa bag ko ang sandwich na ginawa ni Ate Amor sa akin. Alam kong maayos pa iyon. Ibinigay ko ang isa noon kay Ace. Halata ang pagkagutom ni Ace na agad naubos ang ibinigay ko. 4 na sandwich ang baon ko at ibinigay ko pa kay Ace ang 2 natira na agad niyang naubos. Para kaming nagpipiknak ngayon ni Ace at tila walang bitterness sa pagitan namin.
I like your sandwich, satisfied na sabi ni Ace. Hindi ako ang gumawa niyan. Si Ate Amor, ang boardmate ko, sambit ko. I wanna meet her. Parang gusto ko pang matikman ang gawa niya. Nakangiti si Ace na tigigilan naman ako. No way. Di makikita mo ang mga anak natin. Sir, hindi tayo close para makipagkita sa mga taong kakilala ko, pambabara ko. Nakalimot na yata si Ace sa sitwasyon naming dalawa. Hindi kami batik. Hindi porke na narito kaming dalawa at nagsasalo ay okay na kami agad. Panipik. Narinig ko lang na tugon ni Ace. Basta napag-isipan ko na bukas ay magpapaalam na ako kay Ace na uuwi na lang. Ayoko nang tumuloy sa team building na ito. Uminom na ako ng tubig. Matapos ay kagaya ni Ace ay sumandal ako sa dingding at nagpahinga ng ilang minuto. Nabusog naman ako. Mamaya ay heavy meal na kami ni Ace. Alam kong may food pack itong dala mula doon sa station kanina. I need to take a bath, sambit ko. Maglalagay ako ng tubig sa palikuran. Sambit ni Ace matapos ay uminom ng tubig at mag-take ang gamot. Ilang sandali ay tumayo si Ace at lumabas ng kubo. Pagbalik niya ay may bitbit na siyang isang balde ng tubig. Agad akong nagpunta ng pelikuran na dala ang mga toiletries ko. Sobrang sarap sa pakiramdam ang pagdampi ng tubig sa balat ko. Nawala ang panlalagkit ng katawan ko. Sobrang fresh na rin ang hininga ko at salamat ay naka-toothbrush din. Shirt at pajama ang sinuot ko at tutal ay malapit na rin na lumubog ang araw. Doon ako nagbihis sa loob ng palikuran. Lumabas ako ng CR at bigla akong nagulat nang nakaabang si Ace sa labas ng pinto. Are you done? Ako naman ang maliligaw. Tila hindi ko narinig ang tanong ni Ace dahil natulala ako sa itsura nito habang nakatayo. Nakatawan. Sa isip ko ay nagsumigaw ako dahil tanging brief lang ang suot ni Ace. Bakat na bakat ang pito na parang gusto nang kumawala sa suot nitong brief na kulay pula. Alam kung saan ako matutulog. I don't feel safe here. I'm not safe as long as I'm with you. Ayoko rin na machismis tayong dalawa. Masagwang tingnan na magkasama tayong mag-amo. Mahabang sabi ko. Kalmado ang tono ko. Pero pinaparamdam ko kay Ace na final na ang desisyon ko. Nanatili naman na nakatitig sa akin si Ace na nilabanan ko naman. Hindi ko inalis ang eye contact sa kanya. You're not going anywhere, Venus. It's safer here, kesa magstay doon sa mga kalalakihan sa station. Walang maghahatid sa'yo sa bahay. Sambit ni Ace matapos akong titigan. At paano naman ang tutulugan ko? Bahagya nang lumakas ang boses ko. We'll sleep together. Natawa ako ng pag-aksa narinig mula sa lalaki. Are you kidding? Baka nakakalimutan mo na hindi nakita asawa. Tinalikuran ko si Ace at akmang babalik sa kama nang mabilis nitong hinablot ang braso ko at pinaharap sa kanya. Pero mas nabigla ang katawan ko sa biglang paghalik sa akin ni Ace. Natigilan ako at napatulala ng maghinang ang mga labi namin. Naamoy ko agad ang mabangong hininga ni Ace. Naramdaman kong pinulupot ni Ace ang mga kamay payakap sa akin. Sa bango ng hininga ni Ace ay para akong malalasing at madadala sa halik nitong nagsisimula ng pagalawin ang labi at sinisipsip ang labi ko. No, ayoko. Nang ibabaw ang isip ko kaya hinawakan ko si Ace sa dibdib at tinulak. Hindi naman nanlaban si Ace sa ginawa ko at humiwalay sa akin. Hindi ba sinabi ko sa'yo na, wag muna akong hahalikan? Pinakita ko ang galit ko. Tell me, plano mo lahat ng ito para masolo ako, no? What's your plan, Ace Brian? Ang angkinan ako. Para saan? Akala ko ba galit na galit ka? Sinumpa mo na ako dati, di ba? Nararamdaman ko na sasabog ako. Yung mga kinikimkim kong galt ay tila may lalabas ko. May karapatan pa rin ako sa'yo, Venus. You're still my wife. Lumalabas na ang emosyon ni Ace. Tumataas na rin ang boses nito. Wife. Tumawa ako muli ng pagak. How come? Nanunudyong tanong ko. Our annulment wasn't filed. Kudlit. Natahimik ako. Hindi ako makapaniwala na kasal pa rin kami hanggang ngayon. Isang hakbang ang ginawa ni Ace at sobrang lapit muli ng distansya namin. Hindi ko nagawang gumalaw. May karapatan ako sa'yo, Venus. Aking ka lang. I want you. Pagkasabi ni Ace noon ay marahas niya akong hinalikan. Pero nagpumiglas ako. Nang nakawala ako ay malakas ko siyang sinampal sa pisngi.
Ang kapal ng mukha mong gustuhin pa na maangkin ako. Sigaw ko. Nagsisimulang manggilid ang luha ko. How dare you? Matapos mo akong itapon na parang basahan, baka nakakalimutan mo na nagmakaawa ako sa'yo 5 years ago. Naramdaman ko na lang ang masaganang luha sa mata ko. Venus, don't act na parang ikaw ang mas nasaktan sa ating dalawa. Ngayon ay pinapantayan na ni Ace ang galit ko. You wanna know the truth, ha? Yes, I have a hidden agenda kaya nagpakita akong muli sa'yo. You ruined my life. Because of you I became alcoholic. Dahil sa'yo napabayan ko ang kumpanya at naaga ng kabit mong si Grayson. Nang dahil sa'yo na aksidente ako at muntik nang mamatay. 5 taon akong nagdudusa, Venus. Habang ikaw naka-move on na. Tandang padamdam. Now my dad is dying, I need an heir at ikaw ang magbibigay sa akin noon. Give me an heir, then we're even. Mas lalo akong naiyak sa revelation ni Ace. Kagaya ko ay matindi din siguro ang pinagdaanan niya. Pero mas nakakaiyak na anak lang ang kailangan niya sa akin. Galit pa rin siya sa akin. Pinahid ko ang luha ko. Ako, hindi mo ba ako tatanungin kung ano ang nawala sa akin? Yung taong sandalan ko sa hirap at ginhawa. Yung taong tanging kakampi ko. Dahil sa'yo namatay siya, yumugyug na ang balikat ko at napahikbi muli. Bumalik na naman lahat ng sakit sa dibdib ko, what do you mean? Bigla ay natigilan si Ace. Nakatingin ako sa mata ni Ace na biglang nawala ang galit at napalitan ng pagkalito ang boses. Nagmakaawa ako sa iyo Ace, patuloy ko na habang damaloy na naman ang luha sa mata ko. Si Lola Lisa kung hindi mo siya pinalayas, buhay pa sana siya. Ako sana ang namatay nun. Nang gabing pinalayas mo kami, nasagasaan siya. Kahit di mang liwanag na nagmumula sa gasera ay nahalata ko na nagiba ang timpla ng mukha ni Ace. Napahakbang pa siya ng palayo sa akin. Halata ang konsenya sa mukha niya. No way she's not dead. Sambit pa ni Ace na napasabunot sa buhok niya. No way she's not dead. I can't believe what I heard from Venus na napasabunot pa ako sa buhok ko. Patay na siya, Ace. Iniwan na ako ni Lola. Muling sambit ni Venus nang nakita nitong nabigla ako. Namatay siya ng panahon na kailangan ko siya. Kung ako na lang sana ang pina-alls mo ay hindi yun mangyayari. Bakit pati si Lola? Bakit? Ilang beses na ba niya inulit na sabihin sa akin na kung hindi ko pinaalis si Lola Lisa ay hindi namatay ang matanda. Pero hindi kailangan na ulit-ulitin ni Venus. Unang beses pa lang na narinig ko ang sinabi niya ay parang may sumaksak na naman sa puso ko. History repeats itself. Kung hindi mo pinalayas si Melody, hindi siya mamatay. Killer ka. Bigla ay bumalik sa alaala ko ang sinabi rin sa akin ng magulang ng dati kong asawa. Ako raw ang pumatay sa asawa ko dahil kung hindi ko pinalayas ay hindi maaaksidente ang anak nila. Hanggang ngayon ay dala ko pa rin sa konsensya ko ang nangyari sa dating asawa. Kasabay ng pagkasuklam ko sa kanya ay dala ko ang guilt sa dibdib. Lahat ng galit kong umusbong dahil sa pag-open ni Venus ng topic tungkol sa nakaraan namin ay biglang naglaho. Bigla ay napaupo si Venus sa sahig. She's full of tears now. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit ngayon pero naunahan na ako ng kahihiyan. Nahihiya ako sa sarili ko. Nagi-guilty ako. Kaya pala labis din ang galit sa akin ni Venus that she even called me evil. Yes, I am really an evil dahil nadamay ang isang inosenteng matanda sa galit ko. Bakit pa siya nadamay? I step backward. Gusto kong lumayo muna kay Venus. Gusto kong maghanap ng bato na susuntukan para ilabas ang galit ko sa sarili. Tumalikod ako. I can't stand to see Venus crying because of me anymore. I'm such a jerk to plan revenge on her. Ngayon, bumalik sa akin ang paghihiganti ko. Sa nakalipas na linggo ay binago ko ang pakikitungo kay Venus para mapaamo siya. Mas naging malambot ako sa kanya. Sinigurado kong makukuha ko muli si Venus para isakatuparan ang plano. Pero ramdam ko pa rin ang pagiging cold niya sa akin. But the truth is, kahit lokohin ko pa ang sarili ko. Habang papunta kami dito ay nawala na sa isip ko ang paghihiganti kay Venus. I just want to own her. Again, hindi ko na rin maintindihan kung ang sarili kong gusto ko pang maghiganti habang tumatagal ko siyang nakakasama. Nang pinapamuka sa akin ni Venus na ayaw niya akong katabi dahil hindi kami mag-asawa ay na-trigger ako.
Dala lang ng galit dahil sa pagmamatigas sa akin ni Venus kanina kaya nasigawan ko siya at pinamukha na pinaghihigantihan ko siya. I should have never said that things that I said. Nagsawa na ako sa pilit na pag-iwas ni Venus. Madalas ay nakukontento na lang ako sa mga lihim na sulyap sa kanya kapag jumalabas ako ng opisina at lalapit kay Sofia. Lagi ko siyang inuutusan at pinag-overtime. Lagi ko siyang tinatitigan. She's really beautiful. Wala nang gaganda pa sa mata ko bukod kay Venus. Kahit ilang babae ang pagsama-samahin. Kahit anong iwas ni Venus sa akin ay sinigurado ko na sa akin siya babagsak hindi sa doktor na, yun. Planado na ang lahat na muli kung maangkin ang asawa ko. Mula sa pagpapatayo ng kubo hanggang sa pagpunta dito. Kinausap ko si Sofia para hindi makasabay si Venus sa van nila. I instructed her na may tatanungin ako tungkol sa report kaya kailangan nitong magpaiwan. I gave her no choice but to travel with me dahil bago pa man ay sinabihan ko na si Sofia na iwanan kami para masolo ko si Venus. Sumusunod naman sa utos si Sofia dahil binayaran ko siya ng bukod na 1,000,000 sa mga utos ko na kailangan niyang ilihim. Dahil kung hindi ay sisibakan ko siya sa trabaho. Iniiwasan ko ng sanjitan si Venus pero lumalabas ang pangil ko kapag may ibang pinag-aalayan ng ngiti ang babae. Kagaya na lang ng guard ng building. Hirap na hirap si Venus na bigyan ako ng ngiti, samantalang sa iba ay binibigay niya. Pero hindi na magiging problema ang guard na, yun dahil sinabihan ko na si Sofia na gumawa ng paraan para malaipat sa ibang kumpanya ang guard. Nang nasa biyahe na kami ay halata na ayaw akong kausapin man lang ni Venus na nag-sound trip mag-isa. Pero muli na naman akong ininis ni Venus dahil ayaw nitong maglabas ako ng pera para sa pagkain niya. But at least I managed to hold her hand na lihim kong kinatuwa nang nasa counter kami. Nang nagpatuloy naman kami sa biyahe ni Venus ay nakatulog siya sa biyahe sa music na sinadya kong patugtugin para antukin siya. I wanted to steal a kiss from her. And I did. Nang kumakain pa lang kami sa fast food ay hindi ko maiwasan na titigan ang labi ni Venus. Walang malay si Venus na nahalikan ko siya habang tulog nang sinadya kong ihinto ang sasakyan sa gilid ng daan. Nang magising si Venus at nagtanong ito kung bakit kami nakahinto ay sinabi ko na nasaroon kami ng sasakyan kahit hindi naman. Sinadya ko na mas madelay kami para kapag akyat ng bundok ay hindi na namin makakasabay ang lahat ng mga tauhan ko. Nang kunwari ay tapos na akong ayusin ang sasakyan ay bumalik ako sa loob ng sasakyan at naghubad ng shirt. I'm seducing my wife. At nakikita ko kay Venus na may epekto pa rin ang katawan ko sa kanya. Nang makarating kami sa station ay doon naman ako nagngit-ngit sa galit nang hindi pa kami tuluyang nakakarating sa canopy tent ay napansin ko na ang malalagkit na titig ng mga lalaki doon kay Venus. Gusto kong tanggalin ang mata nilang lahat para hindi na nila tingnan ang asawa ko kaya hindi ko na pinasama pa doon si Venus. Nang kinausap ko ang mga staff ay sinermonan ko sila sa mga pagtitig nila kay Venus. Matapos ay kinumusta ko ang ginawa nilang mga palatandaan papunta ng kubo. Though, I memorized the map kung saan tinayo ang kubo ay pinatrabaho ko pa sa mga tauhan ko ang paglalagay ng palatandaan para hindi kami maliga. Temporary lang din ang kubo na ito. Ilegal ang pagpapatayo ko at kinunsabo ko ang ilang malapit na nakatira sa bundok at pagkatapos ng team building ay bubuwagan din nila ito. I made sure na malayo ang area na ito sa daanan ng mga mountaineer para masolo ko ng husto si Venus. Labis akong nagsisi sa plano ko nang maaksideng ma-sprain si Venus. Nag-alala ako kaya wala pa man sa plano ay nadala ko siya ng maaga sa kubo na pinagawa ko. Labis din akong nagmadali na makabalik sa kubo matapos makuha ang mga gamit namin. Mabuti na lang at hindi malala ang pagkaka-injure ng paa ni Venus at nakakalakad agad siya ng maayos. At least, magagawa ko ang plano na angkinin siya. Pero ngayon na nalaman ko ang tungkol sa pagkamatay ng lola niya. Wala na akong balak na ituloy pa ang plano dahil binalot na ako ng guilt. Ano, hindi ka makareact, kasi alam mong guilty ka. Narinig kong sambit ni Venus. Muli kong hinarap si Venus at patuloy pa rin ni Venus na nakasalampak sa sahig habang luhaan. Nadudurog ako. I'm sorry kung alam ko lang I said. Pagkasabi ko noon ay tumayo si Venus. She wiped her tears while maintaining our eye contact. Ako mismo ang nag-iwas ng tingin. Hindi ko kayang salubungin ang pag-uusig ng mata niya. Kung alam mo lang ay ano.
Kahit ilang sorry ang sabihin mo. Hindi na maibabalik ang buhay ni Lola. Mariing sabi ni Venus na nagpabalik ng tingin ko sa kanya. Kung alam ko lang, dapat namatay na lang ako at hindi na nagising from comatose. Kung namatay ako ay nabayaran ko na ang buhay ng lola mo. I don't know what to say anymore. Kahit anong sabihin ko ay alam kong hindi mapapagaan ang bigat ng dala ni Venus. I mean what I said na dapat namatay na lang ako. Hindi rin naman ako masaya hanggang ngayon kaya dapat ay namatay na lang ako. Pero siguro ay ito ang karma ko dahil sa pagpapalayas pati sa inosenteng matanda. Karma ko na habang buhay ko nadadalhin ang guilt. Natigilan si Venus sa sinabi ko. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya ngayon. Hinintay ko kung ano ang sasabihin niya pero wala na siyang balak na magsalita. Bukas na bukas din ay aalis na tayo dito kung yun ang gusto mo. If you want to resign, hindi kita pipigilan. Kung ako ang laging magpapaalala sa iyo sa pagkamatay ni Lola Lisa, then pagkatapos nito ay hindi mo na ako makikita habang buhay. I'm sorry Venus. I immediately turned my back from Venus. Kahit lalaki ako ay nararamdaman ko ang pagtutubog ng mata ko. Naglakad ako papunta sa mga ko. Kinuha ko ang flashlight, compass at pati ang mapa. Gusto ko munang maghanap ng lugar kung saan ko ilalabas ang sakit ng dibdib. Kung saan ako pwedeng sumigaw nang walang makakarinig. Hindi ko na nagawa pang tingnan si Venus. Hindi ko alam kung tinitingnan niya ako. Nang makuha ko ang kailangan ko ay walang sabi akong lumabas ng pinto. Sobrang dilim at lamig. I'm just wearing a short and shirt at tumatagos ang lamig sa balat ko. Pero hindi ko ininda ang nararamdam ginaw. Gamit ang mapa ay naghanap ako ng lugar kung saan pwede na magpalipas kahit isang oras lang. I wanna be alone. May nakita akong patag na lugar kung saan ako pwedeng sumigaw ng malakas. Binalangkas ko ang daan patungo doon. Wala pang 20 minutes ay nakarating ako sa paruroonan sa tulong ng liwanag ng flashlight. Halos puro dilim lang din ang nakikita ko habang nakarating sa paruroonan. Pagkadating doon ay halos pinagtatadyakan ko ang bato. Sumigaw ako sa kawalan. Nanlulumo ako sa nangyari sa buhay pag-ibig ko. I'm such a loser. Bakit ba may kailangan na mamatay? Naiisip ko si Daddy na hindi ito mabibigyan ng apo. No, kailangan ko ng anak para mapasaya si Daddy habang nabubuhay siya. To hire a surrogate mother is my last resort. Kahit ayoko ay gagawin ko. Hindi ko kayang makipag sa kahit kaninong babae, but I know, using technology ay pwede nang mangyari, yun without actual intercourse. Lumipas ang ilang minuto. I looked at my wristwatch. I've been here for almost 30 minutes. I decided to go back. Sana maagang natulog si Venus. Ayokong masalubong ang galit niyang mata. Natatakot ako. Nakokonsensya ako. Binilisan ko ang hakbang pabalik. Sobrang tahimik ng kubo nang makarating ako. Hindi ko pa may hakbang ang paa ko papasok. Ilang minuto pa ako nakatayo bago nagpasya na pumasok. Daan-dahan ko pang binuksan ang pinto. Pero natigilan ako ng tahimik na kubo ang nadatnan ko. Agad akong nilukob ng kaba sa dibdib. Venus. Tawag ko. Humakbang pa ako papunta sa pinto sa palikuran. Nilagay ko ang tainga sa may pinto pero wala akong marinig na ingay mula sa loob. Nang binuksan ko ang pinto ay walang tao roon. Nagsimulang gumapang ang kakaibang kaba sa dibdib ko. Muli kong nilaybot ng tingin ang paligid. Mas madilim kesa kanina dahil kulang na ang gasera. Kinuha ni Venus ang isa noon. Venus, where did you go? Napasigaw ako. Nagmamadali akong lumabas ng kubo. Venus. Mas nilakasan ko ang sigaw. Gamit ang liwanag ng flashlight ay pinatamaan ko ang paligid. Wala akong maaninag na tao. Ni wala kahit anino ni Venus. I'll kill myself if something bad will happen to you. Kasalanan ko. Kung hindi ako umalis ay hindi niya ako susundan. Baka inisip niya na iiwan ko siya. Venus. Muli kong tawag pero wala man lang akong narinig na sumagot. Love, please come back. I shouted. Nang wala pa rin na sumagot ay bigla akong nagtatakbo sa masukal na daan habang sinisigaw ang pangalan ng pinakamamahal. I can't lose her. Not now. Not ever. Ace. Tawag ko sa kawalan pero wala man lang akong maramdaman na taong malapit sa paligid. Sobrang takot na ako ngayon. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong naglalakad. Hindi ko alam kung nasaan na ako.
Naligaw na ako kakahanap kay Ace. Diyos ko, please, huwag niyo pong pababayaan si Ace. Paipong dasal ko. Kaninang umalis si Ace ay nag-aalala na ako na baka kung mapaano siya. Sising-sisi ako sa mga binitawan kong salita. Kung maibabalik ko lang ay hindi ko na sinabi ang mga yun. Naaalala ko kapag napapanaginipan ko si Lola Lisa minsan na, huwag kong isisi sa kay Ace ang kasalanan ko. Hanggang panaginip ay ni-remind ako ni Lola. Pero hindi ko kasi kayang hindi ilabas ang nararamdaman ko. Lalo na kanina na sumabog na ako. Matagal ko nang kinikimkim yun. Pero matapos akong iwan ni Ace mag-isa ay doon ko na-realize lahat ng mga sinabi ko. Parang nasobrahan ako. Hindi pwedeng itanggi ng mata ni Ace kung gaano siya na guilty sa mga paninisi ko. Sabi naman ni Ace na aalis na raw kami kinabukasan kaya iniisip ko na lumabas lang siya para magpababa ng emosyon. Pero 1 oras na ang nakalipas ay hindi pa siya bumabalik. Kung labis ang iyak ko dahil sa nangyaring sumbatan sa pagitan namin ay mas naiyak ako sa pag-aalala kung ano na ang nangyari kay Ace. Baka napahamak na siya. Hindi ko alam kung paano ko makakayanan kapag may nangyari kay Ace na masama nang dahil sa akin. Habang buhay ko sigurong sisisihin ang sarili ko. Kanina lang na sinabi niya sa akin na hindi na siya magpapakita pa habang buhay sa akin ay sobra akong nasaktan. Parang hindi ko kaya. Bakit ganun? Mahal ko pa rin ba siya? Natabunan lang ng guilt o tinataga ko lang sa isip ko na hindi ko na siya mahal. Pati ang sina Gavin at Georgia ay bigla kong naiisip. Paano kapag hinanap nila ang tunay na ama? Paano kung hindi na magpapakita si Ace sa amin? Ang daming tumakbo sa isip ko habang mag-isa ako sa kubo. Hinintay ko talaga si Ace para magkausap kami. Pero nang hindi na siya bumalik ay doon ako nagpasya na hanapin siya. Napilitan pa akong buksan ang bag ni Ace para kumuha ng jacket nito. May nahanap naman ako. Naka-short at shirt lang kasi si Ace nang umalis at baka nilalamig na siya. Pati jacket ko at kumuha ako. Parehas kong sinuot sa katawan ko ang mga yun at binitbit ang isang gasera para magsilbing liwanag ko. Dinala ko rin ang cellphone para gamitin as flashlight in case na mawala ang sindi ng gasera ko. Mabuti na lang at ginamitan ko ng powerbank kanina kaya may battery kahit paano. Ace, muli kong tawag. Please bumalik ka na. Tanging tunog ng kulisap at galaw ng mga dahon sa puno ang naririnig ko pabalik. Napapangal na ang bibig ko kakatawag. Natuyo na rin ang mga luha ko sa mata dahil sa kakaiyak habang naghahanap kay Ace. Siguro ay almost 30 minutes na akong naglalakad nang hindi alam kung saan pupunta. Bigla akong nagulat nang may lumipad na ibon kung saan dahilan para mabitawan ko ang hawak na gasera at mahulog sa lupa. Namatay ang ilaw dahilan para mapahawak ako sa dibdib ko sa kaba. Wala na akong makita. Tripleng takot ang naramdaman ko sa isipin na baka may hayop na sumalakay sa akin. O kaya baka may ahas pala dito. Or worst may tikbalang o may masamang element na magparamdam sa akin. Please, Lord, sana makita ko na siya. Patuloy kong dasal, nagsimula na naman akong maiyak dahil sa frustration. Lalo na at wala na akong maaninag. Kinapa ko ang cellphone ko na nilagay ko sa bulsa ng jacket habang tumutulo ang luha. Binuksan ko ang flashlight noon. Pinailawan ko ang paligid at tanging mga puno lang ang nakikita ko. Gustuhin ko man na bumalik sa kubo ay hindi ko na alam ang daan kung paano makabalik. Napahilamos ang isa kong kamay sa mukha ko para pahirin ang mga luha. Tahimik na lang akong umiyak habang tinatapat ang flashlight sa lupa para tingnan kung pwede akong sumalampak doon. Nang nakita ko na maraming lupa ang tinatapakan ko ay naglakad ako para maghanap kung saan pwedeng maupo. Ace sambit ko habang patuloy na naglalakad. Hanggang sa makakita ako ng medyo patag na lupa at doon sumalampak. Wala na akong pakialam kung madumihan ang suot kong pajama. Ayokong haburin ang 2 jacket na nakasuot sa akin dahil ramdam ko ang lamig. Kung alam ko nga lang na ganito kalamig ay nagsuot ako ng medyas. Ramdam ko ang pagod dahil sa ginawa kong paglalakad ng ilang minuto. Sobrang nawawala na ako ng pag-asa na makita pa si Ace. Pero sigurado akong hahanapin niya ako at hindi siya uuwing mag-isa na wala ako. Sana lang talaga na walang nangyaring masama sa kanya. Sa ngayon ay ayoko nang maglakad dahil baka mas mapalayo ako. Napayakayap ako sa mga hita at binti kong magkalapat at ipinatong ko ang ulo sa tuhod.
Hinayaan ko lang ang sarili na maluha. Ayoko nang libot ang mata ko dahil natatakot naman ako na baka may masamang elemento akong makita. Nasa lapag lang ang cellphone ko para magkaroon ako ng liwanag. Love. Panipik. Bigla ay naangat ko ang ulo mula sa pagkakapatong sa tuhod ko nang tila may moliningan akong tinig. Sobrang hina lang noon. Love. Hindi naman ako makapaniwala at baka pinaglalaruan ako ng pandinig ko. Baka guni-guni ko lang. Love. Please magpakita ka. Bigla ay napatayo ako. Kahit malayo ang pinanggagalingan noon ay alam kong boses ni Ace yun. Ang lakas bigla ng tahip ng dibdib ko. Parang biglang may kabayo na naghahabulan doon. Ace, honest ko na hinahanap kung saan may maaaninag akong liwanag. Love. Please magpakita ka. Muling tawag ni Ace sa kalayuan. Doon ay tuluyan na akong nabuhayan ng loob. Kinuha ko agad ang cellphone ko na nakalapag sa lupa. Ace. Buong lakas kong tawag sa direksyon na may nakikita akong kaunting liwanag. Ace. Nandito ako. Pagkasabi noon ay napaiyak akong mal. Thank you, Lord Safe, ang mahal ko Venus. Love, wait for me there. Mas malakas ang sigaw ni Ace na natunagan nang nandito ako. Kinakaway ko ang kamay na may hawak na cellphone para makita ni Ace ang liwanag ng flashlight ng cellphone ko. Hanggang sa tinamaan na ako ng liwanag mula sa flashlight no Ace. Finally, he found me. Love, I'm coming there. Just stay there. Narinig ko pang muling sigaw ni Ace, malapit na slice sa akin. Nanatili akong nakatayo at hinintay na si Ace mismo ang makalapit sa akin. Gustuhin ko man na salubungin si Ace ay natuod na ako sa kinatatayuan ko. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Pero lamang ang tuwa sa isipin na nag-alala si Ace nang nawala ako. Concerned siya. Tinakbo na ni Ace ang pagitan namin. Ilang sandali pa ay ilang hakbang na lang ang layo ko sa kanya. Tumigil muna si Ace at tiningnan ako na tila hindi makapaniwala na nasa harap na niya ako. Nakatapat kay Ace ang flashlight ko kaya kita ko ang emosyon ng mukha niya. Sa kinatatayuan ko na naman nakatutok ang flashlight niya pero siniguro niya na hindi ako masisilaw kaya alam kong kita ni Ace ang itsura ko ngayon na lumuluha.